Isa rin ba ito sa mga paborito nyong merienda at hindi pwedeng mawala sa anumang handaan sa inyo? Napakadali lamang nitong gawin, basta tamang preparation lang makakagawa ka ng isang perfect na puto cheese. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa itong puto na may chocolate marble effect at mga tips na dapat at hindi dapat ginagawa kapag nagluluto tayo ng puto para maiwasan natin ang palpak na pagluluto nito. Kung gusto mo yan matutunan lahat, please keep on watching. Unahin natin yung ating mga wet ingredients. Gagamit tayo dito ng 3 medium eggs, 6 tablespoon ng butter, pwede rin ng margarine, 1 1/4 cup ng white sugar. Isinabay ko na yung white sugar dito sa ating wet mixture dahil matagal itong matunaw. I-mix natin yan mabuti hanggang yung sugar ay matunaw. Ilagay na rin natin ang 1 teaspoon ng vanilla flavor at 1 teaspoon ng salt para balanse yung alat at tamis ng ating puto. At 3 cups ng evaporated milk, pwede rin dito ang fresh milk. Dito pa lang sa ating wet mixture, dapat lahat ng ingredients natin ay na-mix na nating mabuti para mamaya pag naglagay tayo ng dry ingredients ay hindi tayo mahirapan mag-mix. Dahil ang iniiwasan natin ay ma-overmix yung ating mixture dahil magkakos ito or yung magiging result ng inyong puto ay malagkit yung pinakaloob niya or basa. So kung ayaw nyo yun mangyari sa inyong puto, iwasan nyo ma-overmix yung inyong mixture. Next naman yung ating dry ingredients. Ang gagamitin natin dito ay 3 cups ng harina or ng flour at 3 tablespoon ng baking powder. Salain natin yan gamit ang strainer. Mas maganda kung yung strainer nyo ay pino yung butas. Lagay na rin natin dito yung ating 3 tablespoon ng baking powder. Discard na natin yung mga namumuo na yan. Dito sa pagmimix ng ating wet mixture at dry ingredients, madalas dito tayo pumapalpak. Hindi natin napapansin na overmixing na pala tayo, kaya yung puto natin ay nagiging labsak or basa nga yung gitna nito na kapag kinagat mo ay malagkit siya. Kaya iwasan natin na ma-overmix yung ating mixture. So kapag ganyan, nakita nyo na may namumuo pa na harina, okay lang yan. Gagamit tayo dito ng strainer para salain yung mga namumuo na yan. So, ito na yung ating mixture after natin gamitan ng strainer. Napaka-perfect, diba? Wala na tayong nakikitang namumuo dyan. At naiwasan pa natin yung overmixing ng ating mixture. Next naman ay mag-separate tayo ng mixture. 1 1/2 cup lang yung kailangan natin. Ito yung ating gagawing chocolate mixture. Sa start ng ating video, kung mapapansin nyo, 3 klase ng puto yung ipinakita ko doon. Itabi muna natin itong ating isang mixture at itong isang mixture naman yung lalagyan natin ng
3 tablespoon ng cocoa powder. So, gamit kayo ng magandang brand ng cocoa. Any brand naman ay pwede, pero itong aking ginamit ay Bambina brand. Napakaganda ng brand na to. So, kung mapapansin nyo, wala akong kahirap-hirap na tinunaw dito yung cacao powder. So, kung medyo nag-sticky yung inyong chocolate mixture dahil naglagay kayo ng cacao powder, pwede kayo mag-add ng water or ng evaporated milk gradually. So, dapat ganito pa rin yung consistency ng inyong chocolate mixture. So, eto na yung dalawang mixture natin para sa gagawin nating puto. Make sure lang na ang inyong molder ay tuyong-tuyo. Kung mapapansin nyo ay hindi na ako nag-grease dito sa ating molder dahil yung mixture natin ay meron naman ng butter. Ganyan lang yung inyong gagawin. So, inuna ko dito yung milk mixture sa gitna nito, yung chocolate mixture, then another milk mixture sa ibabaw. Sundan nyo lang yan kung paano ko siya ginawa. Tapos, kung chocolate naman, sa ibabaw naman noon yung ating milk mixture. Ganun lang siya. Then, yung another one, yung half chocolate mixture. Then, yung sa top niya ay milk mixture. Then, sa pinaka-top, konting chocolate mixture para magkaroon ng marble effect. Ganun lang siya kasimple. Then, gagamit tayo dito ng toothpick para lagyan ng design yung ating puto. So, ganito. So, kung marunong kayo mag-design, any design, kung gusto nyo heart, kung gusto nyo star, kung marunong kayo, gawin nyo. So, ako, ganito lang yung ginawa ko. Ginulo ko lang yung buhay niya. Kasi, hindi ako marunong mag-design. So, maganda naman yan, kakalabasan yan kapag naluto na. At habang ginagawa natin to, dapat nakapagpakulo na kayo ng tubig para isasalang na lang natin siya. Make sure lang na inyong tubig ay kumulo na talaga. Tapos ay hihinaan lang natin yan sa mahinang apoy. Dapat yung tubig nyo ay below half lang ng inyong kaldero. Huwag nyong dadamihan doon. Tapos wag na wag kayo magbubukas ng takip habang niluluto nyo ang inyong puto para maiwasan natin yung bagsak na pagkaluto nito. Lalagyan din natin yan ng cloth para hindi bumagsak yung mga tubig dito sa ating mixture. At ito na ang ating puto after 10 minutes. Toothpick test lang natin yan. Pag walang sumamang mixture dito sa ating toothpick, it means luto na yan. So dito, hindi ako maglalagay ng cheese. Dahil kahit walang cheese yan, masarap yan. So tingnan nyo kung gaano yan kaumbok. Next naman, ating lulutuin na yung ating chocolate puto. So same pa rin, hindi tayo magbubukas ng takip sa loob ng 10 minutes. Lagyan ulit natin yan ng malinis na cloth bago natin takpan. After 10 minutes, toothpick test lang ulit natin yan. Pag may sumama ulit mixture, it means hindi pa siya luto. Extend nyo lang yung time, takpan nyo ulit. Next puto na lulutuin natin ay yung half chocolate, yung half milk mixture, and then syempre meron pa ring marble effect sa taas. Lutuin lang natin to ng 8 minutes dahil maglalagay ako dito ng cheese on top. So after 8 minutes ay eto na yung ating puto. Ilagay na natin yung ating cheese. So gumamit ako dito ng Eden cheese. After 8 minutes ko siya nilagay dahil gusto ko makinis pa rin yung top. Then lagyan ulit natin yung cloth. Takpan natin at lutuin natin sa loob ng 2 minutes hanggang sa mag-melt lang yung ating cheese. So after 2 minutes, eto na yung ating puto with cheese. At eto na nga yung ating mga nalutong puto. Tingnan nyo yan kung gaano kaganda, kung gaano kakinis, kung gaano ka-perfect. Tingin pa lang, masarap na. At sure ako na hindi ako mapapahiya kapag sinundan nyo yung recipe ko. Sana ay may natutunan kayo kung paano magluto ng puto. At sana nagustuhan nyo itong ating video. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please mag-subscribe ka na and hit the notification bell para updated ka pa sa mga bagong video ko. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!